Sa puhunang 800 pesos, kumikita ngayon ng extra ng 8,000 ang kada buwan ang isang plantito mula Camarines Sur. Nagtayo kasi siya ng taniman ng lettuce sa loob mismo ng kanyang bakuran. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Rivera. Meet ang plantitong si George M. King o mas kilala ng kanyang mga follower bilang Boy Hadaw mula sa Camarines Sur. Ang hobby niya kasi ngayon ay mag-harvest ng mga tanim niyang lettuce. Nakita niya raw ang konseptong ito mula sa panonood online. Pero may pinanguhugutan daw si George kaya niya pinasok itong negosyong ito. Actually, aksidente lang po siya. Nagkaroon po kasi ng diabetes si Papa. May mga pagkain po na parang limitado po para sa kanya. So basically, ang mga dapat niya lang pong kainin is mga gulay, tsaka bawal po sa kanya yung mga preservatives. Purong natural at walang halong kemikal. Ang pamamaraan ng pagtatanim niya ng lettuce na kung tawagin ay hydroponics, kung saan ginagamit lang niya ay styrofoam at hindi gumagamit ng kahit anong insecticide o fertilizer. Sa 10 buwan ng pagnenegosyo ni George, hindi na raw masama ang kita kahit pa maliit lamang ang kanyang puhunan. Uso po nun habang nangangampanya yung palugaw po ba? Yung snackan na palugaw. Tapos yung mga ginagamit po is styro cups. Ginawa ko po, nangolekta na lang po ako nun. Tapos parang reneuse ko na lang po siya. Tapos yun na po yung ginamit ko sa aking panimulang pagtatabi. Bali, 800 po kasama na po lahat ng pag-construct ng greenhouse. Na maliit, yung pinakauna ko pong greenhouse. Mula sa puhunang 800 pesos, ngayon nakakakuha na siya ng 8,000 pesos kada buwan dahil sa harvest niyang 400 cups ng lettuce. Yun nga lang, mahalaga pa rin ang tamang pag-alaga dahil medyo maselan daw talaga ang negosyong ito. Yung pinakaunang bagyo po, yun po yung talagang natanggal ko na yung UV plastic na lettuce. Yung lahat po ng harvest na 300 cups of lettuce na wala pong napakinabangan doon. Tapos after po nun, pinagtanuhan ko po siya. Naganap ako ng ibang mga materials na long-lasting pero at the same time is quality. May tips naman si Boy Hadaw para sa mga interesado rin sa lettuce farming. Talagang napakaganda po sa lettuce farming. Bukod po sa nakakatanggal po siya ng stress araw-araw, sa magiging healthy pa po ang inyong kalusugan. Magsimula po muna kayo sa kaunti, kahit sa 1 o 2 box. Tapos doon muna po kayo mag-practice. At saka kapag nakapanyo na po at medyo maganda na po yung harvest, saka na lang po kayo mag-build ng inyong sariling greenhouse. Sa panahon na papaan ng mamahal ang mga bilihin, mahalaga rin na marunong tayong dumiskarte. Mga kapatid, Mobile Journalist Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang backyard farming ni Plantito George kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Lechugas, ano? Lechugas o lettuce. Okay, paano ang tamang pag-aalaga niyang lechugas, Francis? Yes. Gaano kadalas yan dapat sinisilip? Yes, Pops J, ang kagandahan naman dito kailangan lang daw at least maarawan or magkaroon ng direct sunlight itong mga lechugas o itong mga lettuce na pananim ni Pops George, no? At talagang kailangan syempre i-maintain yung kailangan siyang diligan or basa-basain kasi matakaw sa tubig itong mga lettuce kaya pero kailangan din nila talaga ng direct sunlight. Francis, yung 800 pesos na budget ni Pops George, saan napunta? Anong nagsisimula pa lamang siya? Ano ang kanyang mga binili? Yes, nag-start siya doon sa mga starter kit Yung seed, tapos bumili siya ng mga styrofoam, yan, Okay. yung mga pinagbibili niya. Saka yung some board kung saan doon niya nilagay yung mga pananim niya. At true enough, nagbunga yung mga yung mga tinanim niya na lechugas and for ilang weeks lang daw tumutubo mabilis naman daw tumubo itong mga lettuce kaya ilang weeks nakapag-harvest na agad siya. Si George, gaano na ba katagal niyang ginagawa ito? Pops J, medyo bago kasi 10 months pa lang daw 10 buwan. Pero sa 10 buwan na yun, just imagine parang pumapaldo na siya kasi yung 800 niya na puhunan nung una pumapalo ng 8K kada buwan. Ayun talaga? yung binebenta niya kasi yung mga per cup or your per box nitong mga pananim na lettuce and 1K kasi siya 1K siya per 400 pieces. So talagang maraming sumusuporta, marami ring tumatangkilik dahil marami rin yung gusto and interesado na magtanim ng ganitong
pananim or yung ganitong gulay kasi madali nga lang kunin, kainin din. Francis, nakikita ko dito sa report mo, napakalaki nung mismong, di ko alam kung greenhouse man tawag dyan. No? Meron siyang taniman ng lechugas. At I'm sure hindi siya nagsimula sa ganong kalaki. 'Di ba? Gaano ka bilis yung pagyabong ng kanyang negosyo? Yes, Pops, yung kwento niya sa atin, for 3 months, nag-start siya dun sa maliit lang. So Yung maliit using lang. the 800 pesos, 'di ba? Tapos may 3 months, 3 months. nakabenta na siya. Yes, Pops J. Oo. Kasi yung harvest niya na ibenta niya rin eh. Oo. Kumbaga marami rin yung mga interesado. So binenta niya yung bukod dun sa dahon, kit, nagbebenta na rin siya ng mga kit. Yung Dun sa starter kit. Yung starter kit na tinatawag. Oo. So talagang kumbaga mabilis yung pagbalik nung kita or nung puhunan niya. And doon kasi sa kanilang bahay, yung kwento niya, may maliit daw talaga sila doong pwesto. Kaya doon sila nagsimula. And ngayon, laki na nung kung saan nakatanim itong mga lechugas. Ano? and under construction pa. At Kumbaga, may mga tao, nag-i-improve. may mga tao pa siya. Pops J. And ini-improve niya pa, kumbaga, ina-expand niya pa itong pananim niya para nga raw mas malaki pa yung mabenta and malaki pa yung bumalik sa kanyang kita. Okay, Francis, maliban sa lettuce farming, no? Ano pa bang pinagkakabalahan ni George? Ang kagandahan dito, Pops J, sabi ni Pops George, ano lang to, sideline niya lang to. Oo, kaya kasi meron pa siyang talagang stable job, kumbaga, no, na kumbaga day job, no. Oo. At Kung sideline niya lamang ito, gaano ba katagal yung pag-ani ng lettuce? Halimbawa, nagtanim ka ngayon. 3 months expected, may anihin ka na, ganun ba? mabilis lang, Pops, eh. Oo. Parang ang kwento niya, within 3 weeks or a Ganun month, lang. meron ng Isang yan, buwan. Oo. may tumutubo na or Oo. maaari mo nang i-harvest yan. Okay. Kaya yung ganitong mabilis yung Mabilis, kitaan. oo. No, and yun nga kwento, in a span of 3 months, talagang yung 800 niya bumalik and dumoble or tumiple pa talaga. Okay, sinimulan niya kamo yung lettuce farming dahil sa tatay niya, maliban sa extra income. Paano ito nakatulong mismo sa kanyang pamilya? Yes, Pops J, na syempre yung source of pagkain nila madali nang kunin dahil andyan lang, kumbaga nasa bakuran lang. Yun mismo gulay na. Punta ka lang dyan na talagang Oo. fresh na fresh, kumbaga, di ba? Oo. And Pops Farm to table, ika Farm to- nga. Oo. Yes. Ganun. Tapos naging content creator na rin siya dahil Okay. sa pagiging plantito niya, no, at sinishare niya rin yung o binabahagi niya rin talaga yung storya niya and kung paano ngayon nagiging grow nung kanyang mga pananim Oo. no sa kanyang mga follower. Kaya marami rin talaga nagiging interesado na magtanim dahil alam naman natin na hindi kumpleto ang sangyupsal kapag walang lechugas o Oo. lettuce, di ba? Yun ba ang mga customer niya, yung mga ganong restaurants? Yes, Pops Jay. Saka yung mga plantita. Yung mahilig din talaga magtanim. Okay. Yun yung mga customer niya or yung mga target audience niya talaga. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.